Good morning. Ulit nasa parking lot ako. 6:30. Naghihintay pa ako ng oras para mag-in. Medyo nagdadatingan na rin yung mga kasamahan ko. So, pag-usapan natin yung paano mag-start sa Canada. Paano ba mag-start sa Canada? Low-key muna. Kumbaga, mag-start ka sa pinakamababa. Meron silang tinatawag na mga survival. Tawag nila, ewan ko bakit tinawag nila survival job. Pero wala naman survival job dito. Pare-parehas lang naman ang trabaho. Pero yung tinatawag nilang survival job, yung minimum wage. For experience, kumuha ka ng experience mo, Canadian experience mo sa mga minimum wage. Pero ang hirap ng trabaho ngayon. Daming tao na. Parang kung noon sa government, pag nag-apply ka sa government, ang ratio ng competition is 1 to 300. Kumbaga 300 na nag-apply, isa lang ang kukunin. Sa government yun, ganun kahirap noon sa government makapasok. Yung panahon namin. Pero ngayon dito, kahit sa minimum wage, kahit dyan sa mga associate na job, napakahirap. Talagang, kasi marami ng tao. Excuse me. Yun, mag-start ka sa bagay na ganun. Kumuha ka lang na ng Canadian experience. Or, alam mo, much better lahat applyan mo. Like sa city kasi, mostly sa job sa city, anyway, nagtatrabaho sa City of Toronto, Municipal City Government. If you can see naman sa city, maraming job opening doon. Titignan mo kung saan ka qualified. Kung meron kang experience naman sa Pilipinas doon sa bagay na ganun, pwede mo siyang gamitin sa kanila. Total, mag-e-exam ka naman at may interview ka. Kung napasa mo naman yun, okay na yun, makakapasok ka. At yun, mag-start ka sa ganun, applyan mo lahat. Kung saan, mostly naman kasi yung mga Pilipino, mataas ang pinag-aralan sa Pilipinas eh. So, wag ka lang mag-focus dun sa sa minimum wage. Maghanap ka rin ng mga trabaho mo sa Pilipinas na pwede mong applyan dito. Try mo lang siya. And then sa mo naman, sa rental naman, kung kaya mo magrenta ng apartment, why not? Or basement, why not? Kung rooming in, sa tingin mo rooming in lang yung kaya mo, doon ka muna. Pero kung may budget ka, and then pagdating naman sa car, advice ko siguro, kasi ako nag-start kumuha ako ng slightly used parang yung nakuha ko nun, Nissan Sentra, ang mileage niya lang is 55,000. So nakuha ko lang siya ng 10,000. That time 10,000. So umuwi siya ng 15,000 lahat-lahat ng mga hidden charges, mga taxes, every charge ng agent, or ewan ko bakit siya umabot ng 15,000. Inulugan ko yan for 3 years. At that time, oh my God, ang aking insurance 400. I don't know ngayon, may nababalitaan ako 700, 600 ang insurance ng first time driver dito sa Canada, especially dito sa Toronto. Mataas ang insurance because of maraming claim, maraming accident.
So, slightly used, it's okay pa kasi yung slightly used na car ko, nagamit ko pa yun ng 12 years. Natapos ko siya ng hulugan ng 3 years. My God, ang luwag-luwag pag wala kang binabayaran ng sasakyan. Maluwag sa budget. So, in-enjoy ko pa siya hanggang 12 years. Tapos, yun, kumuha na ako ng brand new. Itong aking brand new naman na nakuha, 2 beses na nakakaw, 2 beses na hit and run. Puro siya sa sakit sa ulo actually. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga. So ganun yun, slightly used. Ngayon kung gusto mo naman ng brand new, merong lease. And then may 4 years yata na lease kung kaya mo siya. Meron din naman na lease na 0 down payment. And then pag natapos mo na siyang yung 4 years, pwede mo siyang i-buy out, pwede mo siyang i-continue or i-buy out. Ayun, mamuhay ka lang na low key. Kapag medyo na-establish mo na yung buhay mo dito, ngayon pwede ka nang umariba. And then, huwag ka lang mag-stick dun sa trabaho mo na kasalukuyan. Alam mo ako, nag-start ako actually dumating ako rito recession. 1 year akong walang trabaho, pero ang asawa ko may trabaho that time. 1 year akong walang trabaho. So, ang ginawa ko noon, nagluto-luto ako, kumuha ako ng order, nagtitinda ako. Alam mo, may kaibigan ako nung nagtatrabaho sa Walmart. So, gumagawa ako ng mga imbutido. Midnight sila, 11 o'clock pupunta ako doon, magbebenta ako ng imbutido doon. Ganun ako kaano noon dahil wala akong trabaho. Wala akong makita. Ang hirap-hirap noon mag-apply ng trabaho din. Kasi recession. And then, Canadian experience hinahanap nila. Hanggang i-offer ko na yung sarili ko na wag na akong bayaran. Makuha ko lang yung Canadian experience. At saka, and then, doon, napasok ako ng kaibigan ko na midnight for 18 months. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ako pwede magtagal dito. Kaya sabi ko sa inyo, kumuha lang kayo ng experience muna. 18 months naghanap ako ng ibang trabaho kasi that time $11 lang ang sweldo ko, kasama na yung premium ko ng midnight. Pagkatapos nun, nag-apply ako, nakapasok ako sa Mondelez. Craft food siya noon. American company siya, gumagawa ng mga cookies and biscuits like Chips Ahoy, Oreo, mga ganon. Medyo mataas ang sweldo ko noon, nasa almost $24 per hour. So sumasahod kami noon, no? Every week nakakakuha kami 900, 1,000 every week. Ang ganda ng sweldo ko noon. Kaya lang ang ayaw ko doon, yung schedule every day nagpapalit kayo. Kumbaga, papasok ka ngayon ng 8 to 4, tapos biglang lalabas ang schedule today, papasok ka na naman ng 11 to 7 yata. 12 to 8. Papasok ka ng 12 to 8 ng midnight. Nakakaano siya, nakaka-drain siya. Hindi maganda ang scheduling. And umabot din ako ng 18 months doon. Kaya naman ako umalis doon dahil nag-shutdown siya. Nag-shutdown. Nung mabalitaan namin magsa-shutdown na siya, ang ginawa ng asawa ko, nag-apply siya online, and then ako din nag-apply online. Hindi ko alam na ang asawa ko, in-apply niya ako sa cities. Kasi ang asawa ko sa federal siya nagtatrabaho. Ngayon, ang asawa ko, in-apply niya ako sa mga government
sa federal and then municipal. So, tinawagan ako municipal and then nag-exam ako, na-interview ako, and then ngayon nga nagtatrabaho na ako sa isa sa mga long-term care ng ng City of Toronto. And ang may advice ko lang sa inyo, try nyong mag-apply sa government. Sa benepisyo, hindi nyo matatawaran ng benepisyo ng ng city. Kung ikukumpara mo yung benepisyo ng city tsaka ng federal, ng provincial, mas maganda ang benepisyo ng municipal sa federal. Ayun. Kaya sabi ko sa inyo, wag lang kayo mag-stick sa isang trabaho. Kasi yung iba kasi nagtatrabaho sila ng 3, 2, puro minimum. Meron naman trabaho na masasabi mong isang trabaho lang katumbas ng 2 minimum. Bakit ka magtatrabaho ng 16 hours kung meron namang trabahong katumbas ng 8 hours lang? Ganun. I-explore nyo, maraming trabaho. Dito nga sa amin, ang housekeeping namin $28. Ang building services na maintenance nasa $31. Ang PSW nasa $31. So, mag-explore kayo. Wag lang kayong mag-stick sa isang trabaho, sa trabaho nyo. Kung kailangan nyo mag-training dito, sabi ko sa inyo, once na nakapasok ka sa city, marami ka nang pwedeng lipatan. Marami ka nang pwedeng applyan na madidevelop mo. Pwede ka mag-aaral ng 6 months. Maraming trabaho na pwede mong pasukan. Meron akong kaibigan sa TTC sa nagtatrabaho. So, nag-start siya ng janitor. Tapos nag-upgrade siya. Ngayon nasa salary grade 12 siya. Salary grade 12 is $41. Nag-start siya ng 27 yata. Ngayon $41 na siya. Kaya yun, wag lang mag-stick sa trabaho mo. Maghanap ka pa ng ikaluluwag ng buhay mo, kumbaga, ng time mo. Yun, low key lang muna, and then later on magiging maganda ang sitwasyon mo dito. Katulad namin, tignan mo, duman kami sa hirap din dito, pero ngayon parang pa-easy na lang kami kasi kumbaga nalampasan na namin yung hirap noon. Ngayon pa-easy na lang, hindi na kami ganun kumbaga hindi na ka-toxic yung buhay, hindi na ganun ka-stressful. Kaya kayo, mararanasan din ninyo yan kung mauumpisahan nyo sa tama. Maraming Pilipino ngayon na hinayaan nila ang sarili nila na magtrabaho ng 2 trabaho, 3 trabaho hanggang ngayon, kahit sabihin mong 15 years, 20 years na sila dito. Nagsasuffer pa rin sila dahil yun ang choice nila eh. Takbo dito, takbo doon. Kalalabas niya lang dito, takbo na naman doon dahil papasok sa isa. No, wag mong gawin yun. Mag-start ka lang. Pagkatapos, wag kang magtrabaho ng 16 hours every day. Okay, kumuha ka ng part-time mo na for 2 days or 3 days in 2 weeks. And then after that, maghanap ka ng trabaho mo na medyo may kataasan ng sweldo. Huwag kang mag-stick lang doon. Makakaraos ka.
So, yun lang. Papasok na rin ako. Sa susunod ulit, magkwentuhan tayo. Kung nagugustuhan mo yung mga kwentuhan natin, mag-subscribe ka na. Marami pa tayong pwedeng pagkwentuhan. Okay. Thank you so much. Thank you for watching. Bye for now.